David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1. Sa wakas nakalabas na ako. Nakalanghap si David Chen ng sariwang hangin sa labas at buong lakas na sumigaw. Sa likod ni David ay Horrendale Prison. 3 taon siyang nanatili rito at sa wakas ay nakalaya na ngayon pagkatapos ng kanyang sentensya. Uy, hindi ko alam kung anong nangyari sa mga magulang mo. Bitbit ni David ang isang punit-punit na canvas bag at nagmamadaling pumunta sa bahay. Hindi pa siya nakikita ng kanyang mga magulang minsan sa 3 taon, at ngayon ay labis na nag-aalala si David sa kanila. Habang pauwi, nakatingin siya sa bronze ring na suot niya. Ang singsing ay nakaukit ng parang buhay na dragon, at may command word sa posisyon ng ulo ng dragon. Ang singsing na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang kapwa-preso na si Ervin Lau nang makalabas siya ngayon sa kulungan. Kakaiba talaga itong si Ervin. Pinag-uusapan niya ito buong araw, na sinasabing siya ang master ng Dragon Sect. Sino ang nakakaalam ng astronomy at heograpiya, at bihasa sa forensic medicine, na maaaring magbalik sa buhay ng mga tao? Itinuring ng lahat na baliw ang Ervin na ito at ayaw siyang pansinin. Si David lang ang makikipag-chat sa kanya kapag wala siyang magawa, at binigyan pa niya siya ng ilan sa kanyang mga pagkain. Sinabi ni Ervin kay David ang ilang kakaibang bagay araw-araw, tungkol sa Dragon Sect, tungkol sa Dragon Island, mga bagay na hindi pa naririnig ni David. Nang maglaon, hiniling ng matandang master kay David na samahan siya sa pagmumuni-muni at pagsasanay sa mga ehersisyo araw-araw, naiinip din si David, kaya natuto siya kasama niya. Ngunit sino ang nakakaalam, pagkaraan ng 3 taon, sinundan talaga ni David ang matandang Ervin upang isagawa ang kanyang mga kasanayan sa medikal. Nang makalabas siya ngayon sa kulungan, iniabot ni Ervin ang singsing sa kanya at sinabi sa kanya na sa ika-15 ng Hulyo ngayong taon, pumunta sa isang hindi pinangalanang isla sa East China si anuman ang mangyari. Basta pagdating niya sa isla, ipakita ang singsing, may kukuha sa kanya, at pagkatapos ay magkakaroon siya ng malaking pagkakataon. Dahil marami siyang natutunan kay Ervin, naniwala si David sa mga salita ni Ervin at pumayag, ngunit may ilang buwan pa bago ang ika-15 ng Hulyo. Bago niya namalayan, naglakad na si David papunta sa pintuan ng bahay, nakatingin sa sira-sirang bahay sa harapan niya. Ang kanyang mukha ay komplikado, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang sa nakalipas na 3 taon. Dahil sa pagiging impulsive niya, siguradong ma-pressure ang mga magulang niya. Sa pag-iisip noong nakaraang 3 taon, ang mga mata ni David ay kumikinang pa rin sa galit. 3 taon na ang nakararaan, napag-usapan nila ng kanyang girlfriend na si Delia Geng ang tungkol sa kasal. Magkaklase ang dalawa sa kolehiyo at 2 taon nang nag-uusap. Ngunit isang araw, sa gabi ng pagpapauwi kay Delia, nakilala ng dalawa ang isang lasing na si Jordan. Ang Jordan na ito ay isang sikat na pangalawang henerasyon na mayaman sa Horrendale, at nagawa niya ang lahat ng masasamang bagay. Dahil dito, nang makita ni Jordan na maganda si Delia, naging masama ang loob niya, at sinimulan niyang kumilos kay Delia. Bilang isang kilalang local rich second generation, hindi man lang tumingin kay David si Jordan Chow. Nang makitang iniinsulto ang kanyang kasintahan, nabaliw si David. Pumulot ng laryo at binasag ito sa ulo ni Jordan. Ang mga resulta ay predictable. Ang makapangyarihan at maimpluwensyang Jordan ay binugbog, syempre, hindi niya ito pakakawalan, at direktang tumawag ng pulis at inaresto si David. Nasentensyahan ng 3 taong pagkakakulong dahil sa sinadyang pinsala. Hanggang ngayon ay pinalaya si David. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, marahang kumatok si David sa pinto. Sino ito? Bumukas ang pinto, at isang matandang babae na may maputing buhok at isang rickety figure ang naglabas ng kanyang ulo, humahaplos pasulong gamit ang isang kamay. Sino ang kumakatok sa pinto? Nakapikit ang mata ng matandang babae, at halatang wala siyang nakikita, kaya bulag siya. Nang mapatingin si David sa matandang babae sa kanyang harapan ay natigilan siya, dilat ang kanyang mga mata, at bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala na ang matandang babaeng ito na may puting buhok at kulubot na mukha sa harap niya ay ang kanyang ina, si Barbara Tang. Sa loob lamang ng 3 taon, paano naging ganito ang kanyang ina? Nanay, ako si David. Humakbang siya para alalayan ang kanyang ina at tuwang-tuwa siyang sumigaw. David, ikaw ba talaga?
Hinawakan ni Barbara ang mukha ni David gamit ang dalawang kamay, at ang mga luha ay hindi napigilan sa pag-agos. Nanay, ako ito. Namumula rin ang mga mata ni David. Nay, ano ang nangyayari sa iyo? Anong mali? Hindi maintindihan ni David na maayos ang kanyang ina nang umalis siya, bakit naging ganito siya sa loob lamang ng 3 taon. Hoy, mahabang kwento, pasok ka. Hinailan ni Barbara si David sa kwarto. Pagtingin sa hamak na silid, halos walang laman, napatulala si David. Hindi man mayaman ang kanilang pamilya, ngunit may formal na trabaho ang kanyang ama, kaya posible pa ring makamit ang maayos na buhay, ngunit paano naging ganito ang pamilya ngayon? Mom, anong nangyari sa bahay? Nang makita ni David ang hitsura ng pamilya, tinanong niya ang kanyang ina. Hoy! Napabuntong hininga si Barbara pagkaalis mo. Ikinwento ni Barbara ang bagay mula simula hanggang wakas. Napag-alaman na pagkatapos makulong si David, ang pamilya Shaw ay hindi nilayon na palayain sila, at humingi ng kompensasyon ng 1 milyon. Sa huli, walang paraan. Ibinente ng mga magulang ni David ang kanyang bahay para sa kasal at humiram ng maraming pera. Ngunit hindi pa rin sila nakakakolekta ng sapat. Sa huli, ang natitirang 300,000, maaari lamang nilang bayaran ang pamilya Shaw ng hulugan. Dahil dito, wala na rin ang trabaho ng ama ni David, at maaari lamang siyang maghanap buhay sa pamamagitan ng pagwawalis sa mga lansangan. Habang ang kanyang ina ay naghuhugas ng kanyang mukha ng luha sa buong araw, at ang kanyang mga mata ay nabulag sa pag-iyak. Ito ang dahilan kung bakit nakakulong si David ng 3 taon, ngunit ni minsan ay hindi siya nakita ng kanyang mga magulang. Sa pakikinig sa sinabi ng kanyang ina, dahan-daang kinuyam ni David ang kanyang mga kamao, at may maringal na layuning pagpatay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ganito kalupit ang pamilya Shaw na ito ay para patayin ang kanilang pamilya. Nay, wala ba talagang pakialam si Delia sa iyo? Tanong ni David na may pagtataka sa mukha. Ang Delia na iyon ay ang kanyang asawa na malapit nang makapasok sa pintuan, at siya ay nakakulong para sa Delia na iyon. Imposible namang ganito ang tingin ni Delia sa kanyang mga magulang at maging walang pakialam, di ba? Nako, huwag mo nang banggitin, walang pakialam ang pamilya Geng, kahit ang dowry na binigay namin, gusto kong bumalik, pero hindi nila binigay. Sinabi nila na hindi nila kasalanan na hindi sila maaaring magpakasal. Nasa kulungan ka kasi, kaya hindi na maibabalik ang dot. Humiling sa kanila ng teorya ang tatay mo, at binugbog sila ng kanilang pamilya. Habang nagsasalita si Barbara, mas lalong sumasakit ang kanyang puso, at sa huli ay hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Kabanata 2. Kung gayon ang pamilya Geng ay talagang ganito. Magkadikit ang mga kilay ni David, hindi siya makapaniwala na ganito talaga si Delia. Nang maaresto siya, umiyak si Delia at sinabing hihintayin niya itong lumabas, at ikakasal na ang dalawa. Paano naging ganito? Nagpa siya si David na hilingin kay Delia na linawin. Ngunit sa sandaling ito, ang pinto ay biglang ibinagsak ng malakas, sa sobrang lakas na halos matamba nito ang pinto. Nang marinig ang katok sa pinto, biglang namutla ang mukha ni Barbara, at nakita niyang takot na takot ito. Mom, sino ito? Nang makita ang ekspresyon ni Barbara, nakasimangot na tanong ni David. Huwag kang mag-alala, bumalik ka kaagad sa kwarto, huwag kang lalabas. Tinulak ni Barbara si David sa kwarto at kinakabahang binuksan ang pinto. Kakabukas pa lang ng pinto, at pumasok ang isang kalbong lalaki na may 4 o 5 tato at mabangis na mukha. Paano inihanda ang pera? Tumingin ang kalbong ulo kay Barbara at nagtanong. Kuya Kalbo, handa na ang lahat, handa na. Patuloy na tumango si Barbara, inaabot at nangangapa para maglabas ng isang bag ng tela mula sa sulok. Sa oras na ito, maraming kapitbahay din ang nagkukumpulan sa paligid, tinitingnan ang mga kalbo, lahat sila ay nagtago sa malayo. Ang mga taong ito ay pumupunta upang humingi ng pera buwan-buwan, talagang gusto nilang pumatay ng mga tao. Hindi, wala talagang batas. Sheich, hinaan mo ang boses mo, ang mga taong ito ay ipinadala lahat ng pamilya Shaw upang regular na mangolekta ng pera. Ilang kapitbahay ang nagtago sa tabi at galit na nag-usap, ngunit walang nang ahas na pakialaman. Sa sandaling ito, kinuha ng kalbong ulo ang telang bag sa kamay ni Barbara, binuksan ito, at sinilip ito. Anong H3 le ito? Sumimangot ang kalbong ulo at binaliktad ang bag.
May ilang mga lumang banknote na nakakalat sa sahig. Mayroong 100, 50, isa o dalawa, at marami pa. Mga gross na barya. Pwede bang maging 10,000 ang mga basurang ito? Malakas na tanong ng kalbong ulo kay Barbara. Kuya Kalbo, eksaktong 10,000, binilang na natin, mabibilang mo kung hindi ka maniniwala. Sinabayan ni Barbara ng ngiti, tumango at yumoko. F. Art. Sinipa ng kalbong ulo ang tiyan ni Barbara, at diretso siyang bumagsak sa lupa. Hayaan mo akong magbilang. Wala akong oras, kaya bigyan mo ako ng 100 bill. Nanay. Nagmamadaling lumabas si David sa silid sa likod at dali-daling tinulungang makatayo si Barbara. Ang malamig na mga mata ay dumaan sa mga kalbong tao, at ang mga mata ay kumikislap sa lamig. Ang mga taong kalbo ay natigilan sandali, at lahat sila ay nanginig sa ilalim ng mga mata ni David. David, sino nagsabi sa iyong lumabas ka, magmadali ka sa kwarto, huwag kang mag-alala. Pilit na tinulak ni Barbara si David sa silid. Nay, dahil nasa labas na ako, hayaan mo akong hawakan ang bagay na ito, maupo ka. Tinulungan ni David si Barbara na maupo sa stool, saka tumalikod at malamig na tiningnan ang kalbong ulo. Ang kalbong ulo ay sumulyap kay David, at sinabing may panunuya. Hindi ba ito ang taong humampes kay Master Xiao ng Laryo at nagsilbi ng 3 taon sa bilangguan? Hindi ko inaasahan na lalabas siya. Talagang oras na para lumabas. Ngayon ang malaking araw para sa iyong kasintahan at kay Yang Master Xiao na magpakasal. Hindi ba sasali ang ex-boyfriend? Pagong na may berdeng sombrero. Hahaha. Ang kalbo ng ulo at ilang lalaki ang lahat ay humagalpak sa tawa. Ano ang sinabi mo? Kumunat ang noo ni David, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Sinabi ko na ang babaeng nakakulong ka para sa kanya ay magpapakasal kay Yang Master Xiao ngayon. The wedding will be held at the Regal Hotel, but it's luxurious. Bakit hindi mo tingnan? Tumingin ang kalbong ulo kay David na may panunuya. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni David, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa mga kamao. Sa likod niya, nagbago ang mukha ni Barbara, at nanginginig siya sa galit. Kung tutuusin, nakulong ang kanyang anak dahil sa delya na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na babaling ang ulo ng babaeng ito at papakasalan ang kanyang kaaway. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking ina, at maaari kong iligtas ang iyong buhay. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni David, at ang layunin ng pagpatay ay bumangon mula sa kanyang katawan. Ang temperatura sa silid ay biglang bumaba, at ang pagtawa ng mga kalbo ay biglang tumigil. Maya-maya, nag-react ang kalbo at galit na sinabi, anong sabi mo? Hiniling mo sa akin na yumuko at humingi ng tawad. With that the kalbong ulo, hinampas niya ng suntok si David. Sa maliit na figure ni David, ang suntok na ito ay maaaring magpabagsak kay David sa lupa. Putok. Pero who knows, nang sumugod lang ang kalbo, pinalayas na ni David. Ang kalbong lalaki ay biglang bumagsak sa lupa na nakahawak sa kanyang pandiya, pawis na pawis sa sakit, at patuloy na sumisigaw. David, hindi ka na makakalaban. Nakikinig sa panaghoy ng kalbong ulo, nagmamadaling sinigawan ni Barbara si David. Nakulong si David dahil sa pag-atake. Kakalabas lang nito. Kung pinapasok siya dahil sa away, sulit pa kaya? Patayin mo siya para sa akin, patayin mo siya. Ang kalbong ulo ay umungal at tinitigan ng masama si David. Ilang kalbong lalaki ang sumugod kay David. Napasulyap si David sa kanyang ina, biglang pumitik ang kanyang mga kamay, at ilang puting ilaw ang kumikislap. At naramdaman ng lahat ng mga taong iyon na namamanhid ang kanilang mga binti, at lahat sila ay nahulog sa lupa. Sa pagkakataong ito, nagulat ang kalbong ulo at hindi makapaniwalang tumingin kay David, isang lamig ang lumabas sa kanyang puso. Nakita ng mga kapitbahay sa labas ang eksena sa harap nila, nanlaki ang kanilang mga mata, at ang ilan ay hindi makapaniwala. Humihingi ng tawad sa aking ina. Muling tumunog ang malamig na boses ni David. Saglit na nag-alinlangan ang kalbong ulo, ngunit nang makita ang malamig na mga mata ni David, nakaluhod lang siya sa lupa. Sorry. Nagsimulang humingi ng tawad ang kalbo at ilan sa kanyang mga nasasakupan. Umalis ka. Nag-wave ng kamay si David. Ayaw niyang pumatay sa harap ng mga kapitbahay at ng kanyang ina. Kung gusto niyang patayin ang maliliit na gangster na ito ay isang bagay na lamang ng pag-snap ng kanyang mga daliri.
Ang kalbong ulo ay inalalayan ng kanyang mga nasasakupan at tumayo, binigyan si David ng masamang tingin. At sila'y naglapana, halatang hindi siya kumbinsido, ngunit hindi natatakot si David sa paghihiganti ng kalbo. Kabanata 3. Mom, okay ka lang. Wala na ang mga taong iyon. Pagkaalis ng kalbo, nag-aalalang tinanong ni David si Barbara. Hoy! Sabi mo, kakalabas mo lang, ano ang naprovoke mo sa kanya? Nagreklamo si Barbara kay David, mabilis na kunin ang pera sa lupa, naipon namin ang lahat. Tumingkayad si David at inipon ang mga nagkalat na papel de bangko sa lupa. Nay, kikita na lang ako in the future, you and dad have a good rest, and gagawa ako ng paraan para maging maganda ang paningin mo sayo. Kinuha ni David ang pera at ibinigay ang bag kay Barbara. Kaya mo yan kung may puso ka. Sabi ni Barbara, at nagsimulang umiyak. Bumalik ka ngayon, at gamaan ang loob ni nanay. Kung hindi kita iniisip nitong mga nakaraang taon, namatay na sana si mama. Sa pagtingin sa kanyang ina, ang mga mata ni David ay nagsimulang maging pula. Putok. Hindi na nakatiis si David, at sinuntok ang nag-iisang mesa. Wow! Ang mesa ay nabasag sa isang iglap. Pamilya Xiao. Pamilya Geng. Talagang babayaran kita, tiyak. Ang galit sa mukha ni David ay nagngangalit. Nang maramdaman ni Barbara ang galit ni David, nagmamadaling sinabi ni Barbara. David, hindi ka dapat gumawa ng gulo, ngayong nasa labas ka, maghanap ka ng trabaho, magiging maayos ang lahat. Mom, don't worry. Alam ko na ang gagawin, lalabas ako. Inulo ni David ang kanyang ina, at saka lumabas ng bahay. Pupuntahan niya si Delia para tanungin kung ano ang nangyayari. Pagkalabas ng bahay, si David ay puno pa rin ng galit. Ngunit habang binabagtas niya ang kalsada, biglang isang pulang Porsche ang sumugod mula sa kalsada, at ang bilis ay napakabilis, na direktang nagpabagsak kay David sa ere. Putok! Bumagsak ang katawan ni David sa lupa. Kung hindi siya nag-practice kasama ang matandang master, napatay siya nito. Sino ang maaaring magmaneho ng walang mata? Si David ay orihinal na galit, ngunit kapag siya ay lumabas, siya ay na-knockout, at siya ay mas nagalit. Paano ka maglalakad ng walang mata? Sakto namang saway ni David at tatayo na sana, may biglang sumigaw. May nakita akong babaeng bumaba sa Porsche. Nakasuot ng puting damit ang dalaga at naglalakad na nakasuot ng sapatos na may mataas na takong. Napakaganda niya, ngunit sa oras na ito ay galit siyang nakatingin kay David. Kumunat ang noo ni David, at muling humiga ang katawan na gustong tumayo. Sino sa atin ang walang mata? Halatang ikaw ang nakabangga sa akin. You are a pretty girl, bakit ang bango mo kapag nagsasalita ka? Sabi ni David sa dalaga nang hindi man lang nagpakita ng kahinaan. Ang lakas ng loob mong pag-alitan ako. Pinandilatan ng dalaga si David, biglang itinaas ang paa at sinipa siya. Parang matalas na kutsilyo ang sapatos na suot ng dalaga. Kung tumama sila sa isang katawan, magkakaroon ng butas ng dugo. Sonia, tumigil ka na. Nang makitang sipay na sana ng dalaga si David, isang medyo may edad na lalaki ang nagbukas ng pinto ng kotse at lumabas sa likurang upuan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may aura ng kawalang interes at pagmamataas sa sarili. Sa unang tingin, para siyang isang taong matagal nang nasa mataas na posisyon. Kaya lang medyo mapatla ang nasa katanghaliang lalaki sa oras na ito, at maikli ang kanyang paghinga. Matapos isigaw ang pangungusap na ito, hinawakan niya ang pinto ng kotse at napabuntong hininga. Tay, bakit ka bumaba? Pagkakita ng dalaga sa medyo may edad na lalaki ay dali-dali itong tumakbo at tinanong ang medyo may edad na lalaki. Dali na tayo sa ospital, huwag kang mag-aksaya ng oras. Sabi ng medyo may edad na sa dalaga. Tumango ang batang babae, lumakad muli kay David, kumuha ng isang balumbon ng pera mula sa kanyang bag, at ibinato ito sa kanya. Mayroong 10,000 dito, dali kunin ang pera at umalis, nagmamadali kami. Hindi pumunta si David upang kunin ang pera, ngunit tumayo at sinilip ang nasa gitnang edad na lalaki sa hindi kalayuan at sinabi. Hindi mo na kailangang pumunta sa ospital, huli na. Pagkatapos magsalita ni David, tumalikod na siya at aalis na sana. Nakikita niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nasa panganib na, at hindi na siya makakarating sa ospital. Tumigil ka.
Huminto ang batang babae sa harap ni David at galit na tumingin, ano ang ibig mong sabihin, sabihin mo sa akin ng malinaw, o ayaw mong umalis. Sa pagkakataong ito, nakasimangot din ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at naglakad ng ilang hakbang patungo kay David. May tinatagong sakit ang tatay mo. Siya ay nasugatan sa kanyang kaliwang baga. Sa loob ng 5 minuto, mahihirapan siyang huminga at masusuffocate hanggang mamatay. Maaari ka bang nasa ospital sa loob ng 5 minuto? Kalmadong sinundan ni David ang dalaga at nagtanong. Kalokohan mo ang sinasabi mo, nilalamig lang ang tatay ko. Sonya. Pinigilan ng nasa katanghali ang lalaki ang babae, at pagkatapos ay humakbang muli ng 2 hakbang patungo kay David, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Kuya, paano mo nakitang nasugatan ang kaliwang baga ko? Sinabi ko sa iyo, ngunit hindi mo naiintindihan. Nagmamadali ako ngayon, kaya wala akong oras na mag-aksaya ng oras sa inyo. Sabi ni David, tatalikod na sana siya at aalis. Little brother. Cough cough. Tinawag ng nasa katanghali ang gulang na lalaki si David, pagkatapos ay umubo ng marahas, at nang medyo huminahon ito. Agad siyang humakbang pasulong at hinaila ang braso ni David, mababang kapatid, dahil nakikita mo kung ako ay magkasakit, ito ay tiyak na gagaling. Sana mailigtas ng aking nakababatang kapatid ang aking buhay, handa akong magbayad ng anumang presyo, ito ang aking business card. Naglabas ng business card ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ibinigay kay David. Noong una, ayaw ni David na walang pakialam, ngunit nang makita niya ang pangalan sa business card. Agad niyang kinuha ang business card sa kanyang kamay, ikaw ba si Ruben Su, presidente ng Su Group? Eksakto. Tumango si Ruben. Biglang binaril ni David si Ruben, itinuro ang ilang partikular na aku points ni Ruben. Ang bilis ni David ay napakabilis kaya ni Ruben o ni Sonya ay hindi makapag-react. Kabanata 4. Ano ang gusto mong gawin? Nagmamadaling humakbang si Sonya para harangin si Ruben, ngunit huminto na si David sa pagkakataong ito. Gayunpaman, matapos maitama ni David ang ilang acupuncture point, agad na naramdaman ni Ruben na ang kanyang paghinga ay makinis at ang kanyang mukha ay mas malarosas. Pansandali ko lang na-control ang injury mo. Aabutin ng ilang oras para gumaling. Ang iyong tinatagong sakit ay kailangang dahan-daang gumaling dahil sa edad nito. Mahinang sabi ni David. Salamat kapatid sa tulong mo, maraming salamat. Humakbang pasulong si Ruben at tuwang-tuwang hinawakan ang kamay ni David, patuloy na nagpasalamat sa kanya. Laking gulat ni Sonya nang makitang halatang malarosas ang mukha ng kanyang ama at mas maganda ang katawan nito. Nagbaril ako para iligtas ka dahil alam kong madalas kang gumawa ng kabutihan, at higit sa 100 elementarya ang iyong naibigay. Ginawa ko ang lahat dahil sa kadahilanang iyon. Ang dahilan kung bakit nailigtas ni David si Ruben ay dahil alam niyang mabuting tao si Ruben. Kung nagkataon lang siyang nagkita at walang kakilala, hindi naman siya ililigtas ni David, hindi pa banggitin na kinausap lang siya ng masama ni Sonya at muntik na siyang batukan. Si David ay hindi isang tik, para iligtas ang sinuman. Nang marinig ito ni Ruben, medyo napahiya siya, anong uri ng kabutihan ang nagawa ko ay malayo sa kabutihan, iniligtas ng nakababatang kapatid ang buhay ko. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, ngayon ay tanghali na, iniimbitahan ko ang kapatid na kumain sa Regal Hotel. Hindi, may kailangan pa akong harapin. Umiling si David at tumanggi, at gusto pa niyang makita si Delia para linawin. Nang makita ang pagtanggi ni David, medyo nagulat si Ruben. Dapat malaman na bilang pinakamayamang tao sa Horrendel, maraming tao ang gustong mag-imbite sa kanya sa hapunan, at ang makakasama niya sa hapunan ay pawang mga makapangyarihang tao. Ngayon siya ang nagkusa na anyayahan si David sa hapunan, ngunit tumanggi si David, na medyo hindi inaasahan. Mababang kapatid, sabihin nating kailangan nating umupo at kumain ng magkasama upang ipahayag ang aking pasasalamat. Mahigpit na hinawakan ni Ruben ang braso ni David. Nakikita ni David na gustong-gusto siyang imbitahan ni Ruben sa hapunan, gusto lang niyang malaman ang tungkol sa follow-up na paggamot sa kanyang karamdaman. Ngunit nang makitang sinsero si Ruben, tumango si David at sinabing, bueno, haharapin ko muna ang usapin. Pagkatapos ay pupunta ako sa Regal Hotel para hanapin ka. Nang makitang sinabi ito ni David, binitawan ni Ruben ang kanyang kamay, well, it's a deal, just call me. Tumango si David at naiinip na umalis, nagmamadaling tinungo ang pamilya Geng.
Nasaan si Delia? Gusto ko siyang makita. Sa harap ng medyo lumang bilya, sabi ni David sa nasa katanghaliang gulang na babae sa harapan niya. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na ito ay ang ina ni Delia na si Ethel Gia. Kung noon pa man, hindi na sana mangangahas si David na kausapin siya sa ganoong tono. Ngunit ngayon pagkatapos makinig sa sinabi ng kanyang ina, si David ay labis na nagalit at hindi direktang kumilos. Kahit na ito ay mabuti. Si Ethel ay nakasuot ng chongsam, mayabang, nakakrus ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at tumingin kay David ng may paghamak. Bilisan mo at umalis ka sa daraanan ko, ikakasal ang anak ko ngayon, napakasama mo rito bilang isang bilanggo ng paggawa. Mag-asawa. Kumunat ang noo ni David, tila totoo ang sinabi ng kalbong ulo. Nasaan si Delia? Sino ang pinakasalan niya? Hayaan siyang lumabas para salubungin ako at linawin. Nagmamadaling tinungo ni David ang bilya na may malamig na mukha. Hoy! Baliw ka, paano ka makakalusot sa bakuran ng iba? Pilit na hinihila ni Ethel si David. Ngunit saan siya makikipagkompetensya sa lakas ni David, ang buong tao ay kinaladkad ni David sa bakuran. Papasok na sana si David habang nakadilat ang mga mata. Sa oras na ito, lumabas ang isang batang babae na nakasuot ng damit pangkasal na may malungkot na mukha. Nang makita niya ang dalaga ay biglang huminto si David. Delia, anong nangyayari? Ano ang nangyayari? Maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Galit na naghintay si David sa kanyang mga mata at tinanong si Delia. David? Let's go? Huwag mo na akong hanapin, I have decided to marry Jordan. Walang ekspresyong tumingin si Delia kay David at sinabing. Nanliit ang mga mata ni David at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Bagamat alam na niya ito, nang si Delia mismo ang nagsabi nito, ang puso ni David ay kumirat ng husto. Ikinulong siya ng Jordan na iyon, pero ngayon papakasalan siya ng girlfriend niya. Ito ay napaka-ironic. Biglang tumawa ng mapait si David sa sarili, pakiramdam niya napakamura niya talaga. Iyan ba ang ibig mong sabihin? Napatingin si David kay Delia, walang galit sa mukha niya, at unti-unting lumuwag ang mga kamay niya. Oo. Tumango si Delia, gusto kong magkaroon ng masaganang buhay, ngunit hindi mo ito maibibigay sa akin sa lahat. At ikaw ay bilanggo pa rin ng reforma sa paggawa. Kahit na lumabas ka, natatakot ako na mahihirapan kang suportahan ang iyong sarili. Ano ang susuportahan mo sa akin? Para sa kapakanan ng dati nating relasyon, maaari mong kunin ang daan-daang dolyar at matulog sa mga lansangan ng probinsya. Pagkatapos magsalita ni Delia, naglabas siya ng ilang daang perang papel sa kanyang bag at ibinato sa mukha ni David. Sa sandaling ito, tumingin si David sa kanya at tuluyang sumuko. Hindi na niya kasintahan ang kaharap niya. Pagsisisihan mo ito. Tumalikod si David at umalis nang hindi kinukuha ang pera ni Delia. Ha! Pagsisisihan mong pinakasalan mo ang kawawang aswang na ito. Tumalsik sa likod si Ethel. Kabanata 5. Nang si David ay naglalakad pa lang sa pintuan, isang convoy ng mga pagbati ang direktang hamarang sa daan. Bumaba mula sa float ang isang binata na nakasuot at leather na sapatos na may dalang bouquet ng bulaklak sa kanyang kamay. Ang taong ito ay si Jordan. Bahagyang natigilan si Jordan nang makita niya si David, ngunit pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Nakalimutan kong nakalabas ka pala ngayon sa kulungan. Anong coincidence? Gusto mo bang sumama sa kasal namin ni Delia? Mapaglarong tiningnan ni Jordan si David, puno ng pangungutya ang mga mata. Tiningnan lang ni David si Jordan ng malamig, tumalikod at gusto nang umalis, ayaw niyang makipag-usap ng kalokohan sa ganoong tao. Huwag kang pumunta. Pinigilan muli ni Jordan si David, wala ka bang pera na masusundan? Hindi bale, hindi mo na kailangan kunin ang pera, makakain ka ng mga natira sa oras na iyon. We are holding the wedding at the Regal Hotel. Kung hindi ka dumating sa oras na ito, natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong kumain doon sa hinaharap. Ngumisi si Jordan kay David, at inabot at tinapik-tapik ang mukha ni David. Tinanggal ni David ang kamay ni Jordan ng buong lakas. Magpakasal ka sa segunda mano, walang dapat ipag-alala, lahat ng ito ay iniwan ko. Malamig na ngumiti si David. Sa katunayan, hindi kailanman hinawakan ni David si Delia, at hindi niya hinaila ang kanyang kamay. Sinabi niya ito para kasuklam-suklam si Jordan, at para maitama ang Delia na iyon.
Natigilan si Jordan matapos itong marinig, at nagmamadaling tumingin kay Delia. Sinabi sa kanya ni Delia na hindi man lang niya nahawakan ang kamay ni David. Ano ang sitwasyon ngayon? Nang makitang tumingin si Jordan, nabalisa si Delia at sinigawan si David. David, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang naiwan mo para maglaro? Ang birtud mo lang, hindi kita binitawan. Na-touch. Natarante rin si Ethel, at sinigawan si David, David, huwag kang kumain ng ubas at sabihing maasim ang ubas. Sa iyong kabutihan, paanong hinahayaan ka ng aking anak na hawakan? Jordan, huwag kang maniwala sa kalokohan niya, nilinaw niya na gusto kanyang kasuklaman. Ipinaliwanag ni Ethel kay Jordan na sa wakas ay nakatagpo siya ng isang gintong biyenang pagong, ngunit hindi siya maabala sa mga salita ni David. Tita, huwag kang mag-alala, hindi ako maniniwala. Hindi tanga si Jordan, at syempre hindi siya magtitiwala sa mga salita ni David. Maniwala ka man o hindi. Tamad si David na bigyang pansin si Jordan, kaya nilampasan niya ito at nag-walk out. Sandali lang. Pinigilan ni Jordan si David, mas mabuting kontrolin mo ang iyong bibig, huwag magsalita ng masama tungkol sa aking asawa sa lahat ng dako, o gagawin kitang mabuti. Natakot si Jordan na magsalita si David ng walang kaparerekan kung saan-saan at masira ang reputasyon ng pamilya nila Shaw. Hehe. Ang bibig ay nasa akin, kaya kung sabihin ang kahit anong gusto ko, sabihin mo lang, may pakialam ka sa akin. Malamig na tiningnan ni David si Jordan, ngunit kailangan mong bigyang pansin, huwag mawala ang iyong buhay isang araw, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sa pagtingin sa malamig na mga mata ni David, si Jordan ay nasa kawalan ng ulirat, at may bakas ng takot sa kanyang puso. Ngunit saglit lang, naramdaman ni Jordan na napahiya siya, nanlaki ang kanyang mga mata at sinaway, kung hindi ka natatakot sa kamatayan, maaari mong subukan ito, pagkatapos ay huwag kang lumuhad at magmakaawa sa akin. Baka sa mukha ni Jordan ang galit, kung hindi dahil sa pagpapakasal niya ngayon, pinagmasdan niyang mabuti si David. Hindi ko alam kung sino ang lumuhad at nagmakaawa kanino. Maghintay at makita ipaalam. Napatitig si David kay Jordan. Jordan, dumating na ang oras, huwag nating pansinin itong kawawang balimatard, tanga X. Binigyan ni Ethel ng masamang tingin si David. Hinawakan ni Jordan ang mga bulaklak, at naglakad ang grupo patungo sa bahay. Tumingin si David sa likod ni Jordan, at biglang pinitik ang kanyang mga daliri, at biglang pumasok sa katawan ni Jordan ang isang silver light. Halatang kinilig si Jordan, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa silid. Gusto kong makita kung luluhod ka at magmakaawa sa akin. Isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng bibig ni David, tumalikod siya at umalis, patungo sa Regal Hotel. Ang pasukan ng Regal Hotel. Personal na hinintay ni Ruben si David sa pintuan, at dahil sa pagsulpot ni Ruben ay nagkaroon ng maraming talakayan ang lahat ng pumasok sa Regal Hotel. Hindi ba ito ang pinakamayamang tao Su? Nakatayo siya sa pinto ng hotel, parang may hinihintay. Hindi ko alam kung ano ang background ng kabilang partido, at magagawa niyang hintayin siya ng pinakamayamang tao. Nabalitaan ko na ikakasal ang panganay na anak ng pamilya Shaw, at dito gaganapin ang kasal. Hindi ba't isang taong naghihintay sa pamilya Shaw? Posible, pagkatapos ng lahat, ang pamilya Shaw ay isang mayamang pamilya din, kaya dapat silang magbigay ng ilang mukha. Lahat ay pumasok sa Regal Hotel na nag-uusap, ngunit si Ruben ay nakatutok pa rin sa pintuan, paminsan-minsan ay tumitingin sa kanyang relo, medyo naiinip ang kanyang mukha. Pare, kalokohan yata ang sinasabi ng batang iyon. Sinabi niya na nasugatan mo ang iyong kaliwang baga, at mayroon ka pa ring nakatagong sakit na nagbabanta sa buhay. Kalokohan lang. Nilamag ka lang at namamaga ang iyong baga. Huwag ka nang maghintay, samahan kita sa ospital. Hinikayat ni Sonia si Ruben. Kalahating oras nang naghihintay dito si Ruben, pero bago dumating si David, naramdaman ni Sonia na walang kabuluhan ang sinasabi ni David. Bukod dito, hindi sinabi ni Ruben sa kanila na nasugatan niya ang kanyang kaliwang baga, at hindi pa niya ito nakita noon. Ang sitwasyon. Sonia, may mga bagay na hindi mo naiintindihan, ang sugat ko, madalaman ako sa ospital, hindi maganda, may tinatago akong sakit, mahigit 20 taon na, ang dahilan kung bakit hindi sinabi ko sa iyo ay dahil natatakot akong mag-alala ka tungkol sa. Bamantong hininga si Ruben at same time na sinabi.
Nang marinig ito ni Sonia, ang kanyang buong katawan ay naging tulala, at kinakabahan niyang hinawakan ang kamay ni Ruben. Tatay, ito, ano ang nangyayari? Huwag mo akong takutin, huwag mo akong takutin. Tinawagan ko na si Dr. Son. Tumawag ka, dumating siya kaagad. Nagpanik si Sonia. Mula nang maalala niya, hindi na niya nakita ang kanyang ina. Si Ruben ang nagpalaki sa kanya at habang buhay silang umaasa sa isa't isa. Kung may 3 lakas at 2 kahinaan si Ruben, hindi alam ni Sonia kung paano mamuhay ng mag-isa. Mahabang kwento, pero kapag may oras ako, dahan daw ang sinasabi sa iyo ni tatay. Pagkatapos magsalita ni Ruben, tumingin ulit siya sa kanyang relo, at saka isang tumingin sa malayo. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.